Ayun mga Lodi, kumusta kayong lahat? Update tayo, bagong update. Okay, ngayon ko lang na-check to. Itong Binance pala is nabigyan lang ng grace period. 3 months sa mga Pinoy na may account sa Binance. Kung gusto nyong i-withdraw, i-withdraw nyo daw. Okay, pero ito ay developing story pa lang. So anytime, pwedeng Binance is mag-comply dun sa gusto ng SEC. Okay? Kasi ngayon, nung November 28 ata, nag-submit sila na i-block yung IP address para syempre yung mga Binance users hindi nyo ma-access dito sa Pilipinas ang Binance website. Ibig sabihin kung gusto niyo mag-trade, mag-withdraw, mga ganun, hindi niyo na ma-access. So, binigyan tayo ng grace period na 3 months para i-withdraw. Pero, yun nga sabi ko, anytime pwedeng ang Binance is mag-comply para hindi siya ma-block at continuous pa rin na magagamit or ma-access dito sa Pinas. Kung i-consider nila, pag makita siguro nila na maraming mga users at malaki yung na-invest ng mga Pinoy siguro, pwede. Pero pag wala, baka wala silang pake. Pero merong nasabi dito, Binance issued the following statement. Sabi niya, we acknowledge and respect the statement made by the Security and Exchange Commission of the Philippines. At Binance, we are committed to aligning with the applicable local regulations under our new leadership. We have taken proactive steps to address the SEC's concern. So, meron na silang ginagawa, okay, in the process na. At gusto din nilang makipag-align sila or mag-submit dun sa gustong mangyari ng Security and Exchange Commission. Sana nga, hindi na naman may block kasi napakahirap yung mga ganyan. Yung kunin mo lahat ng mga asset mo. Pero napakahirap kasi yung mag-transfer ka ng account. Pati daw Okta. Wala akong gamit na Okta FX. Pero pati yan, nag-release din ng advisory. Okay, katulad ng ginawa nila sa Binance. At waiting tayo kung ano yung possible na gagawin ng Binance. Kasi naman, syempre, mga Pinoy, alam ko, marami ding mga gumagamit sa Binance eh. Okay? So, sana mag-submit sila, mag-comply ang Binance dun sa gusto ng SEC. Yun yung centralized exchange, mga Lodi. Kailangan mo talaga mag-comply. Okay? Unlike sa decentralized na walang mga ganito. Pero pag centralized kasi, kailangan talaga. Okay? So, ito ang tandaan natin na sa time na ito, bawal i-advertise ang Binance. Okay? At pwede kang ma-fine ng 5 million pag malaman nila. Alam ko ma-target ito yung mga malalaking creator, delikado na magbanggit sila. Katulad sabi ni Coach Miranda Miner, no? May mga exchanges din na kung saan ayaw na nilang i-advertise. Pero pwedeng mabago to in the future, okay? Sabi nila dito na hindi na sila mag-endorse ng any cryptocurrency exchanges, including but not limited, sabi niya, to Binance, BingX, Bybit, OKX, etc. This decision is made compliance with the Security and Exchange Commission. Memorandum released yesterday against Binance. So, we will remain to endorse. Ang inyo-endorso nila is itong coins.ph. Or pwede nyo naman gamitin din PDAX, coins.ph. Baka yun ang gusto nila. Gusto nilang gamitin natin yung mga local exchanges, crypto exchanges. Gusto nilang gamitin natin yung coins.ph, PDAX siguro, pero nasa sa inyo yan, okay? May mga nagsasabi pwede daw gumamit ng VPN, pero nasa sa inyo kung ayaw nyo i-withdraw. Pero sa akin, aantayin ko muna, tapusin ko muna itong 2 months, kasi developing story pa naman siya. Kung meron ng yung final decision ng Binance na wala na silang pakialam, mga ganun, yun yung time na pwede mo nang i-withdraw. Pero pag sabihin nilang, nag-comply na kami, maayos na, hindi na siya mabablock within 3 months, then mas maganda yun. So, mag-wait muna tayo, okay? Kasi developing story pa naman to, mga Lodi, okay? Alam ko naman, hindi tayo bibitawan ng Binance, okay? So, yan lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.